Psalm chapter 34, verse 8. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. Pagpalain po nawa ng Diyos ang kanyang banal na salita. Mabuti ba ang ating Diyos? O mabuti ba talaga ang ating Diyos? Kamakailan po lamang, marahil ay nabalitaan rin ninyo ang tungkol po sa isang American F-15 Strike Eagle na bumagsak sa southwestern Iran. At sa insidente pong iyon, hindi nakaligtas agad yung isa sa dalawang airman na sakay ng fighter pilot of fighter jet na ito. Yung piloto, madali pong na-rescue sapagkat yung binagsakan niya ay madaling malocate. Pero yung pong weapons systems officer, isa po siyang colonel, ay naiwan sa gitna po ng kawalan. Magkaibang lugar yung kanilang binagsakan, silang magkasama sa bumagsak na eroplano. At upang makaiwas po sa mga kaaway na naghahanap sa kanya, umakyat po siya sa mataas na bahagi ng isang bundok. Nakita ko si Bobby, siguro yan ang training nyo, di ba? Lalayo ka doon sa site kung saan nagkaroon ng huling, shall we say, encounter. At sa pagkakataong ito ay umakyat siya sa isang bundok at nakakita po siya ng isang makitid na siwang sa bato at doon po siya nanganlong. Nanatili po siya doon ng 2 araw. At sa gitna po ng matinding panganib, sa gitna ng kawalang katiyakan, kung siya po ba ay mabubuhay pa, o kung siya po ba ay maililigtas pa, nagpadala po siya ng mensahe sa kanyang mga kasama. Ngunit imbis na gamitin po niya ang kananiwang survival code phrase na itinuro sa kanila sa panahon ng kanilang training, may mga code yan para hindi mabasa ng kaaway. Sa halip na yun ang gamitin niya, isa pong simple ngunit napaka-powerful. Ito po ang nag-encourage sa ating i-pursue itong pag-aaral na ito. Nung mabasa ko itong particular na kwento na ito. Napaka-powerful po nung mensahe na kanyang ipinadala. In fact, nagduda mismo yung kanyang mga kasama kung sa kanya ba ito talaga galing dahil hindi familiar. Nag-isip pa nga sila na baka dakip na siya ng mga kaaway. Ang mensahe po na kanyang ipinadala ay simple, God is good. Mabuti ang Diyos. Napakaikli po ng katagal na ito. Ngunit marahil para sa kanya, punong-puno ito ng kahulugan. Sa gitna po ng panganib, sa gitna po ng kawalang katiyakan, ang mensahe pong iyon ay hindi lamang naging hudyat para sa kanyang mga kasama kung nasaan na ba siya. Ang mensahe pong iyon ay naging patotoo ng kanyang paniniwala na ang Diyos ay nananatiling mabuti, na ang Diyos ay nananatiling tapat
Kahit nag-iisa na lamang siya, nananatiling mabuti, anuman ang sitwasyon at anuman ang kanyang kalagayan. Wala akong detalye, pero yan ang paniniwala kong marahil nananahan sa puso ng kernel na ito. Kaya niya pinasya na yun yung mensaheng mabasa. My God is good. Now, tulad po ng karanasan ng airman na ito, isinulat po ni David, pagkat siya ang sumulat ng Psalm 34. Isinulat po niya ang kabanatang ito, matapos pong malagay rin siya sa halos parehong sitwasyon, nalagay po sa alanganin ng kanyang buhay nang siya po ay madako sa teritoryo ng mga kaaway, the Philistines. Nang mapagtanto po ng mga ito na siya ang taong pumatay sa kinikilala na lang pinakabayani nila, si Goliath, halos tiyak na po ang kanyang kamatayan. Nagkunwari lamang po siyang nababaliw sa harap ng haring si Achish ng Gath. Kaya siya nakaligtas. Na interestingly, ang Gath po, ang mismong lugar kung saan pinanganak si Goliath. Of all places, doon siya nagpunta. Nang mawari ng haring Achish na nababaliw si David, ang sinabi lamang niya sa mga tauhan niya, marami na tayong ganyan dito. Hindi na natin kailangan ng one more. Kaya dahil doon ay hinayaan siyang makatakas. So basically, ang awit po na ito ay awit ng pasasalamat, awit ng pagsamba. Pasasalamat at pagsamba sa kadakilaan ng pagliligtas ng Diyos. At the same time, ito rin po ay nagsisilbing aral para sa mga taong sumama sa Kanya sa kuweba ng Adullam. Maya-maya po ay maintindihan natin kung sino yung mga tao na yon at kung bakit kailangan niyang magpatuloy na tumatakas at magtago. At yun nga, sa kuweba ng Adullam. Mga kapatid, ipinapakita po nito na sa gitna ng takot, sa gitna po ng panganib, ang Diyos po ay nananatiling mabuti. Ang Diyos po ay nananatiling nakikinig sa daing ng mga nananalig sa Kanya. Oh, I want to encourage you, my dear brethren. Bago po ko nahiga, Thursday, marami na akong nadalaw sa inyo. Marami na akong nakausap sa inyo. Ramdam ko na hindi lang ako, kayo rin, kailangan nyo ng ganitong klase ng mensahe. So muli, ang Diyos po ay nananatiling nakikinig sa daing ng mga nananalig sa Kanya at nagliligtas sa kanila. Na para lalo po nating ma-appreciate itong Psalm 34, akala ko pong makatutulong na ating silipin ang parallel nito sa 1 Samuel. Sapagkat may bahagi po ng 1 Samuel na parallel ng Psalm 34. Particularly, yung 1 Samuel 21, chapters 21 and 22. Pero para mas makuha natin yung mas malaking larawan, balikan natin yung chapter 18. Hayaan yung ibigay ko sa inyong mabilis ang summary. Pagkatapos po na talunin ni David si Goliath, yun ang inam nung natali ka sa higa, wala kang magawa kundi magbasa lang. Na-enjoy ko yung buong kwento. So muli, pagkatapos po natalunin ni David si Goliath, bigla na po siya naging bantog sa buong Israel. Sunod-sunod yung pagkapanalo niya. Subalit, nagsimula pong mainggit ang haring si Saul nang marinig niya ang mga kababaihan na umaawit. Doon po yan sa verse 7 ng 1 Samuel 18. Ang sabi po, Saul hath slain his thousands
And David is 10,000s. Saul had slain his thousands and David is 10,000s. Masakit yun sa tainga ni King Saul, siyang hari. At napakadaling mag-draw ng conclusion kahit naman ikaw siguro. Sa iyong humanness and sinfulness, if I may add. Kaya sabi sa verse 8, and Saul was very wroth, and the saying displeased him. And he said, they have ascribed unto David 10,000s, and to me they have ascribed but thousands. And what can he have more but the kingdom? Tapi hindi magtatagal niyan eh. Ang gugustuhin na ni David maagaw sa akin ng trono. So yun yung conclusion Saul. At doon po nagsimulang kumulong ang dugo ni Saul kay David. Kinain ng selos ang kanyang kalooban. Minsan po, habang tumutugtog si David ng harp, sinubukan po ni Saul na saksakin siya ng sibat. Hindi nga lang tumama Pero sa kabila po nito, ito yung napakagandang pag-uugali na meron si David Sa kabila po nito, nanatili siyang tapat kay Saul. Malinaw na sa kanya na gusto siyang patayin ng hari. Nanatili siyang tapat at nanatili siyang ginagawa kung ano ang inaakala niyang mabuti at kung ano ang inaakala niyang mainam sa mata ng kanyang Diyos. Sa kabila po ng lahat, patuloy din po ang pagtatagumpay ni David laban sa mga kaaway. At dahil po doon, lalo na po siyang napamahal sa mga tao. At syempre, lalo rin nagalit si Saul, di ba? Malaunan ay nagpasya si Saul na ipakasal si Michal, anak niya, kay David na meron pa rin masamang intensyon. Inaakala niyang sa ganitong paraan ay magagamit niya ang kanyang anak para sa ikasasama ni David. Basically, yun po ang mababasa natin sa 1 Samuel 18. Pagdating po sa 1 Samuel 19, ay hindi na po nagpaligoy-ligoy si Saul. Openly, sinasabi niya at inuutos niya sa kanyang mga tauhan at maging kay Jonathan na kanyang anak. Gusto kong patayin ninyo si David. Hindi ako masaya na nandiyan pa siya. Pero si Jonathan po ay isang tunay na kaibigan Palagi ko, hindi naman lingid sa inyo na matalik na magkaibigan si Jonathan at si David. Kaya't nang malaman niya na seryoso ang kanyang ama na ipapatay si David, siya pa mismo ang nagbabala kay David. Mag-ingat ka. At bukod doon tinangka niya na baguhin ang isip ng hari. Sandaling nahupa ang galit ng hari, sandali. Pero malaunan, bumalik na naman yung kanyang masidhing kagustuhan. Papatayin ko si David. Sa isa sa mga pagtatangkapong ito, mismong ang anak ni Haring Saul, asawa ni David, si Michal, ang nagligtas sa kanyang asawa, mahal niya Nakalagay po yun mismo doon sa record ng scriptures. Mahal niya si David. Kaya gumawa siya ng paraan para mailigtas ang kanyang asawa. Yung isang household idol, siguro sa ibang pagkakataon mas mapag-aaralan natin yan. Pero isang, shall we say, figurine ay binalutan niya na yung ginagawa rin ng marami ngayon. Yun yung tinakpan ng kumot, tapos nilagyan ng buhok ng kambing para magmukhang si David yung natutulog. Sa gayong para ay nakatakas si David. So yan naman basically ang makikita natin sa 1 Samuel 19. Gusto makita nyo kasi yung progreso ng kwento na ito Doon sa chapter 20 ng 1 Samuel, nilinaw na talaga ni Jonathan sa kanyang kaibigan, wala na. Decidido ang tatay ko na talagang maipapatay ka. Sabi niya.
Kaya doon nagpaalam na sa isa't isa yung matalik na magkaibigan. Pagdating po ng chapter 21, tumakas si David sa Nob. And interestingly, gusto kong mapansin ninyo na sa pagkakataong ito, nag-iisa na lamang siya eh. Basically, bagamat naniniwala tayong meron pa rin siyang ilang mga tapat na kasama, pero nag-iisa na lamang siya dahil wala na ang mahal niyang si Michal, wala na rin ang matalik niyang kaibigan na si Jonathan. Sino na lang meron siya? Ang Diyos. At gusto ko maging klaro sa atin yan dahil sa ilang yugto ng buhay natin, dumadaan din po tayo sa ganyan eh. Yung ramdam din natin na parang nag-iisa na lang ako. Hindi ibig sabihin, literal na wala ka ng kasama, pero dama mo yung pagiging nag-iisa. In fact, ganun nga itinilaan eh. Dito sa chapter 21 verse 1, nag-iisa na lamang siya. Nag-iisa, walang mahal sa buhay, walang anuman. Ni gamit para ipagtanggol ang kanya sa sarili, wala rin siya. Ni wala siyang makain. Kaya humingi siya sa saserdote na si Abimelech o Ahimelech ng pagkain at ang tanging na ibigay noong saserdote, yung holy bread o show bread sa mga nag-aaral ng Bible College. Yun na yung available. Yung pagkain itinilaga talaga para sa saserdote. Yun na yung pagkain available para sa kanya. Ang tanging nabaon niya pag-alis doon sa Nod, walang iba kundi yung espada nung mismong pinatay niya. Si Goliath. Meron ka ba kang anuman dyan? Tinatanong niya sa saserdote. Sabi ni Ahimelech, ang nag-iisa kong pwedeng ibigay sa iyo dito na pwede mong gamitin para ipagtanggol ng sarili mo, yung espada nung napatay mo. At doon po sa tagpong yon, napunta si David sa Gath, kung saan ako nagsimula kanina. Ano kaya nasa isip ni David? Bakit doon siya nagpunta? Pero una sa lahat, limitado na yung galawan niya. At siguro iniisip niya, dito na ako hindi mahabol ni Haring Saul sapagkat kaaway nila ang mga Philistines. Ang hindi na sumagay sa isip niya, kung kaaway nila King Saul, ang mga Philistines, di kaaway niya rin. Kagaya po ng nasabi ko kanina, doon po siya nagkunwaring gaya ng isang baliw at napaka-konti lang ang tsansa na mabuhay siya eh. Pwedeng napatay na siya doon. At nang siya'y pinalaya o hinayaang makalaya ni King Achish, siya po ay nanganlong sa isang kuweba. Ang kuweba ng Adullam. At nung nandun na po siya, sino nakasama niya doon? Pagpatuloy po natin, dito sa, basahin po natin, dito sa 1 Samuel 22:2. Tignan niyo mga nakasama niya. And everyone that was in distress, and everyone that was in debt, and everyone that was discontented, sa ibang salin niyan bitter in soul, gathered themselves unto him, and he became a captain over them, and they were with him about 400 men. Lahat ng mga bagsak, lahat ng mga bigo, lahat ng mga depressed, yun ang mga nakasama niya sa isang kuweba. Sa lahat naman ang pwede mo makasama. Ikaw ay bagsak, ikaw ay bigo, pakiramdam mo, nag-iisa ka, ikaw mismo, depressed. Yun yung huli mong gustong makasama. Pero doon po siya dinala, doon sila dinala, sama-sama sa probidensya ng ating Panginoong Diyos. Now, sa ating pagpapatuloy po, going back to Psalm 34, mahalaga din po, inaakala kong mahalaga din pong mapansin natin na ang passage po na ito is specifically, sapagkat mahaba-haba po ang Psalm 34. Pero itinutuon ko ang aking pansin, particularly dito sa first 10 verses ng Psalm 34. At itong Psalm 34 verses 1 to 10 ay pwede po nating mahati sa tatlo. Yung first 3 verses
ay nagpapakita po ng commitment ni David sa pagsamba. Yung commitment ni David sa pagpupuri. Itinatalaga po niya ang sarili niya. Ano man ang mangyari, sasambahin ko ang Diyos. Malinaw yan dito sa mga unang 3 talata ng Psalm 34. And then yung mula verse 4 hanggang verse 7, ang nilalaman naman po niya na yung testimony ni David tungkol sa ginawa, yung karanasan niya, yung ginawang pagliligtas ng Diyos sa kanya. So hindi lang siya puro teorya, naranasan niya ang realidad ng pagliligtas, ang realidad ng kabutihan ng Diyos. And then from verses 8 to 10, ito naman po ay invitation, paanyaya. Maiinuhan yung inaanyayahan ni David ang mga kasama niya na lasahan ang kabutihan ng Diyos. Inuudyukan niya ang mga kasama niya, magtiwala tayo sa Diyos. Napakalaki po ng papel. Sabi, di ba, kung babalikan nyo yung 1 Samuel 22 verse 2, sabi siya daw yung naging captain. Siya yung captain ng lahat ng mga depressed. Siya ang kapitan ng lahat ng mga bitter. Napakahalaga po ng papel ng kapitan. Amen? At ang marami sa ating kapitan. Kung ama ka ng tahanan, kapitan ka ng sambahayan mo. Kung ina ka, kapitan ka ng mga anak mo. Kung binigyan ka ng tungkulin sa simbahan, kapitan ka ng mga nakapailalim sa iyo. Saan mo sila dinadala? Anong attitude? Lalo na patungkol sa Diyos. Nabubuo sa kanila at nai-impluwensya mo sa kanila. Gusto kong hamunin ng bawat isa sa atin. Nakagaya ng sinabi ko kanina, mahaba-haba po ang Psalm 34. Sabi ko nga, baka hindi ako dito matapos. Meaning to say, parang gusto ko siyang patuloy na pagbulay-bulayan. Marami kang pwedeng maging obserbasyon mula dito. Pero sa pagkakataon to, gustong kong ilimita sa 3 ang obserbasyon bago tayo panandali ang tumungo doon sa pinakadiin natin. O taste and see that the Lord is good. Ang una pong observation, malinaw na malinaw po dito Lalo na dito sa first 3 verses on Psalm 34. Na inilalayo ni David ang sarili niya sa mga taong puro reklamo, sa mga taong punong-puno na ang puso, kalooban ng kapaitan, ng sama ng loob. Ayaw pong sumama sa damdaming meron kayo. Sa totoo lang, mas madali para po sana sa kanya ang makisama na lamang sa kanila. Mag-pity party tayo. Mas madali po sa kanya ang sisihin si Saul. Nasang dahilan ng lahat ng mga kabiguan niya, hindi ba? Mas masarap magsalita ng tungkol sa mga kamaliang ginawa sa iyo ng iba. Masarap gawing panghimagas yun. At sigurado na makakakita ka ng ibang tao na maaaring may gayon ding kapaitan. Magsama-sama tayo at hindi malayo na gano'n ang situation. Tumatakas na lahat ito Kaya nasa isang kuweba na lang sila. Pero pinili niya na huwag magtampisaw sa kapaitan. Ikaw, anong pinipili mo? Imbis na gawin po yun, pinili po niyang purihin ang Panginoon. Meron siya na lahat ng dahilan para ilabas na lahat ang saloobin niya. In fact, kung magpapatuloy tayo ng pagbabasa, hindi na bahagi ng gusto sana natin isaalang-alang ngayon, pero puntahan natin, samahan niyo kasandali sa Psalm 34. Tignan niyo sabi niya dito sa beginning verse 13. Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. Ang nagsasalita yung taong nakaranas ng sangkatutak na pang-aapi at pagsubok Inuusik siya, gusto siyang patayin. Ano bang nagawa ni David? Gusto niyang tulungan si King Saul, pero ang ipinalit ni Saul, udyok ng matindi niyang selos, ay pawang kasamaan. Pero sa kabila nun, ang kanyang payo sa mga kasama niya? Parang mini sermon to ni Saul ni David sa mga kasama niya. Sino? Yung mga bitter, yung mga depressed.
Sabi niya, keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. Depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. Bakit? The eyes of the Lord are toward the righteous. Doon pa rin bumabalik eh. Amen? Hindi mo kinakailangang gantihan ng masama ang masama dahil nakikita ng Diyos ang lahat at ang kanyang mata ay nasa panig ng matuwid. Amen? Basically, ang sinasabi ni King David dito, mabuti ang Diyos. Walang inhustisya sa Diyos. Kung alam mong matuwid ka, hayaan mo ang Diyos. And then sabi ng let me go back to verse 15. The eyes of the Lord are toward the righteous, and His ears are open to their cry. Amen? Umiyak ka sa Diyos. Yun ang, meron kang option. Meron kang better choice. Kung pakiramdam mo, ginagawan ka ng injustisya ng iba. At alam mo yung pinakamasakit sa lahat, pagkilala mo kung sino yun yung mga tao na yun. Kung alam mo kung sino sila, ang sakit nun. Pero ang sabi ni David, sa halip na gumanti ka, tumakbo ka sa Diyos. Dahil bukas ang tainga niya sa mga kagaya mo. Verse 16, and the face of the Lord is against evildoers, to cut off the memory of them from the earth. Pinapaalala ni David dahil mabuti ang Diyos. At ang Diyos ay Diyos ng hustisya. May ganti sa sino mang gumagawa ng unrighteousness. So mga kapatid, paalala ito both ways Kung ikaw ay natutokso na magsalita ng laban sa iba, dahil sa pakiramdam mo nagawang ka ng masama, ipagkatiwala mo na lamang lahat sa Diyos. Kung ikaw naman yung nagsasalita ng masama, maaalala mo rin na nakikita ka ng Diyos. Kailan nangyayari yun? Maaaring hindi natin namamalayan kapag ka nagsasalita ka na itinataas mo na ang sarili mo at ang consequence ay binababa ang iba, mali na po yun Kung meron kung consciously, iniaangat mo ang sarili mo at intentional mong sinasabi yung lahat ng mga sinasabi mo para ibaba ang iba, mamaliit ang iba, hamakin ang iba, may nakakakitang Diyos. Pagka-intentional na nagsasalita ka ng kasiraan ng iba sa likod nila, may nakakakitang Diyos. At alam ninyo mga kapatid, ito mismong mga talatang ito ay ginamit ni Peter sa 1 Peter chapter 3, verses 10 to 12 para encourage ang mga kapwa niya mananampalataya. You all know the context. Nasa gitna din ng matinding pagsubok ang mga Kristiyano sa mga panahon na yon. At ano sabi ni Peter? Sa gitna ng lahat ng dinadaanan niyo, mamuhay pa rin kayong matuwid. Hindi excuse na sila nauna, na nagawang ka ng masama, etc. Ang sabi ni Peter, manatili kayo na mamuhay sa kabanalan at katwiran. Are you following me, church? Iginigiit po ni David. Dinidetermina po ng puso ni David na sa lahat ng oras, kahit sa panahon ng mga kapangaliban, kahit sa panahon ng pakiramdam niya, inabandona na siya ng lahat. At siyempre, kahit sa panahon ng pagkatagumpay, lagi pa rin may dahilan para magpasalamat sa Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, ang pagsamba po sa ating dakilang Diyos ay hindi nakadepende sa ating sitwasyon, kundi sa hindi nagbabagong karakter ng Diyos. Amen? I will bless the Lord at all times. Psalm 34:1. I will bless the Lord. I will praise the Lord. I will worship the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Bakit posible na masamba natin ang Diyos sa lahat ng panahon? Malinaw po na itinuturo ng Psalm 34
na ang pagsamba po ay nagmumula sa pagkilala sa likas na kabutihan ng Diyos. Sabi ni David, ang Panginoon ay mabuti. God is good. Hindi na yan up for debate. Yan ang klaro sa kanya. Marami siyang hindi sigurado, pero dito sigurado siya. Ang Diyos ay mabuti. Oh, taste and see that the Lord is good, and blessed, happy, contented is the man that trusted in Him. Psalm 34:8. At dahil siya po ay mabuti, ang kanyang mga gawa ay nagpatuloy po na nagpapakita ng kabutihan. Siya ay mabuti at gumagawa ng mabuti. Thou art good and doest good. Psalm 119, verse 68. Ibig sabihin po, ang ating pagpupuri, mga kapatid, ang ating pagsamba ay hindi lamang dapat nakapatay sa ating mga karanasan, kundi kung sino mismo ang ating Diyos. Brothers and sisters, God is intrinsically good. Siya ay likas na mabuti. Settled dapat yan sa mga puso natin. At ang kanyang mga gawa ay patuloy na nagpapakita ng kabutihan. Kaya po, kahit marahil masakit ang ating pinagdadaanan, minsan hindi natin agad nauunawaan, ultimately, ito po ay pawang sa ating ikaliligtas, pawang sa ating ikabubuti. Hindi man ito agad mauunawaan. Ito po ay dapat klaro sa atin at tinatanggap dapat natin na biyayang galing sa Diyos. Tinatanong po ba natin ganon? May dinadanas ka, hindi ka komportable, pero malinaw sa'yo, dito ka dinadala ng mabuting Diyos. Tinatanggap mo ba siya na biyaya? Tinitingnan mo ba siya na pagpapala? I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Ang tunay pong pagsamba, hindi dapat nakaugat sa ating emosyon eh. Ang tunay na pagsamba, hindi dapat nakaugat sa ating sitwasyon. Ito ay nakaugat sa likas na kabutihan ng Diyos at sa kanyang napatunayan ng mga gawa. Huwag yung kasalukuyan mong dinadaanan ngayon. Marami ka pang hindi naiintindihan dyan eh. Ang babalikan mo, yung mga dinaanan mo na, yung malinaw na klaro na, nakita mo na, mabuti ang Diyos dun eh. Yun ang balikan mo. Dahil ang Diyos po ay mabuti at nananatiling tapat. Posible at marapat lamang na ating papurihan siya. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon at hindi yan sinasarili. Ito, malinaw, pawang katotohanan. Huwag mo sarilinin. Kaya sabi, as we continue on reflecting on Psalm 34:1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Ang pagpupuri po sa Diyos, hindi lang dapat nananatili sa loob natin. Kailangan din po itong ma-express sa labas at marinig ng iba. Ano sabi ni David? His praise shall continually be in my mouth. Tungkol po dito, may paalala si Spurgeon. Sabi po niya, murmuring is contagious, but so is praise. Nakakahawa ang pagrereklamo. Nakakahawa ang pagdaing. Pero ganin din po ang pagluwalhati at pagsamba. Kapag may isa pong mananampalataya na nagsimula magpasya, magpapasalamat ako sa Diyos, magpupuri ako sa Diyos, mamumutawi sa labi ko ang mga kadakilaan ng Diyos. Hindi po niya mamamalayan. Nahahawa niya na ang iba. At hindi niya namamalayan. Marami na siyang nagiging kasama. At yan po ang aking panalangin mangyari sa ating SGBC community. Let's talk more about our great God. Let's talk more about our Jesus, our Savior. May disposisyon si David na sumamba eh. Personal yung una eh. Nang sabihin niyang, I will bless the Lord at all times. His praise shall be continually in my mouth. Sarili yun, personal yun.
Pero pagdating ng verse 3, ano sabi niya? Oh, magnify the Lord with me. Ayoko ako lang. Kayong iba na mga bitter, sama kayo. Kayong mga depressed, samahan niyo ako. Kapitan siya sa tamang paraan. Come, join me. Sabi ko sa inyo, dalawang klase kapitan. Kapitang puro negatibo, kapitang pinipili na magtuon ng kanilang isip pabalik sa kadakilaan ng kanilang Diyos. Come magnify the Lord with me and let us exalt His name together. Kung mangyari po yan, mga kapatid, hindi lang po tayo sama-samang sasamba sa Diyos. Sama-sama rin po tayong lalago at titibay sa ating pananampalataya. Pangatlong observation, nagbigay si David ng mas definidong testimony ng deliverance ng Diyos ng Panginoon. Pagdating po doon sa verse 4, sabi niya, I saw the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. Anong nagdadala ng takot sa iyo ngayon? Kung ano man yun, pangalanan mo sa harapan ng Diyos. Panginoon, natatakot po ako sa ganito't ganyan. Sabihin mo sa Diyos, dalin mo sa Diyos, iiyak mo sa Diyos. Dahil ang pangako o ang karanasan ni David, siya iniligtas sa kanyang mga takot. Mapapansin nyo, nandun pa rin siya sa situation. Hinahanap pa rin siya ni Saul. Ano nawala sa kanya? Takot. Nawala rin sa kanya yung mga bagay na pwede niyang ikahiya. Doon sa verse 5. They look unto him and were lightened, and their faces were not ashamed. So He also saved us from all our shame. Anong mga bagay na ikinahihiya mo? Maaari ikinahihiya mong malaman ng iba tungkol sa iyo. Mga kapatid, maging doon tayo pinalaya na ng ating Panginoon. And then doon sa verse 6, sabi niya, this poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. Mga kapatid, nagsasalita po si David dito autobiographically. Pero at the same time, kinakatawan din po nito ang disposisyon ng bawat mananampalataya. Ito gusto ko din disposisyon ng bawat, siguro pwede kong dagdagan ng identifier na tunay na mananampalataya. Ito ang disposisyon ng bawat tunay na mananampalataya sa harapan ng kanilang Diyos. Meron ba hindi tunay na mananampalataya? I mean, sa Biblia, pag mananampalataya yan He identifies himself as this poor man, not in material poverty alone, but in spiritual humility. Identity marker, mga kapatid Itong this poor man. Identity marker ito ng bawat covenant o ng lahat ng covenant people of God. Sila yung mga taong may malinaw na unawa, kailangan nila ang Diyos. Kung ligtas ka, dapat dama mo. You are a poor human being apart from His mercy and apart from His grace. Ang poor man dito, mga kapatid, ay ang bawat mananampalataya na nakikita at nadarama ang kanilang spiritual bankruptcy. Na nakikita nila na ang lubos na pag-aasa nila ay nasa mga kawalan lamang ng Diyos. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God, or the kingdom of heaven. Poor man, mga kapatid, ang tawag sa mananampalatayang may kababaang loob. Poor man ang tawag sa bawat mananampalatayang nakikita na wala siyang kakayanan sa kanyang sarili. Sa ganitong paraan, higit po kasi naahayag ang biyaya ng Diyos. Sola gratia. At sa kabila ng ating kakulangan, si Kristo lamang ang lubos na kasapatan at kaligtasan ng kanyang bayan. Solus Christus, amen? So ito yung tatlong observation. Bayaan yung magsimula ako sa ating text. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted
in Him. Hindi po sapat, mga kapatid, na marinig lamang natin ang tungkol sa kabutihan ng Diyos. Abstract theology lang yun eh. Ang kailangan po natin, maranasan ito mismo. Anong silbi nung alam mo sa utak mo, sa kukote mo, tapat ang Diyos, mabuti ang Diyos, marunong ang Diyos, pero hindi mo naman nararanasan ito. Ito po, mga kapatid, ay paanyaya ni David na subukan ang reliability ng Diyos sa tunay at aktwal na buhay, sa tunay at aktwal na karanasan. Tulad po ng pagkain, hindi mo malalaman ang lasa hanggat hindi mo ito tinitikman. Kasi hindi mo siya nalalasahan, paano masasabi, ang sarap-sarap. O, ganito mga kapatid, if this may encourage you, malapit na po ang tanghalian, ilang minuto na lamang. Ano ang ina-imagine mong kakainin mo mamaya? O marahil, ano ang pinapangarap mong masarap kainin? Kung pwede, mamaya. Yung alam mong gusto mo. Nagkakasunod-sunod na yung pagsusubo mo. Kung ano-ano man niyang naiisip mo ngayon. Yes, you are free to imagine. Higit pa riyan ang sarap na maranasan, maunawaan na ang ating Diyos ay mabuti. Ang kabutihan po ng Diyos ay experiential. Hindi po sinabi ni David, study and see. As sinabi ni David, taste and see. Kagaya sinabi ko kanina, ang kabutihan ng Diyos ay hindi teorya. Ito po ay karanasan. Kapag tayo ay lumalapit sa Kanya sa panalangin, halimbawa, kapag nararanasan natin ang Kanyang presensya, lalo na sa gitna ng problema, doon natin natitikman ang kabutihan ng Diyos at sa maraming iba pang paraan. Pero alam ninyo, ang krus po, ang lugar kung saan na-expose ang utter sinfulness, ang lugar kung saan na-expose ang utter depravity of man, gano'ng kasama ang tao sa ginawa nila sa ating Panginoon Kristo. Doon sa krus, yung lugar na nakita at naramdaman ang pinaka-excruciating pain. Doon po nakita rin ang pinaka-ultimate proof ng kabutihan ng Diyos. Kung nag-aalinlangan ka, bumaling ka sa krus. Sa Psalm 34:19-20, mababasa natin, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered him up out of them all. He gave all his bones, not one of them is broken. We are still in Psalm 34. Sa unang tingin, maaaring isipin ng ilan na ito ay pangakong walang mananampalataya ang mababalian ng buto. Ngunit alam natin hindi gayon. May mas malalim pong pagbabasa dito. Makikita natin na ito po ay isang propesiya na tumutukoy kay Jesus Christ. Sa John 19:33-36, nang suriin ng mga sundalo si Jesus na nakabayubay sa krus, nakita nilang siya ay patay na. Kaya't hindi na nila binali ang kanyang mga buto. Sa ganitong paraan, mga kapatid, natupad po ang hula ng Psalm 34:20 tungkol sa Messiah. Ang detalye pong ito ay hindi aksidente. Ito ay bahagi ng dakilang plano ng Diyos. Tulad po ng Paschal Lamb o Passover Lamb, si Jesus Christ, 1 Corinthians 5:7. Tulad po ng Paschal Lamb na binabanggit sa Exodus 12:46, na hindi dapat magkaroon ng butong nabali, si Kristo ang perpekto pong kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At dyan po nahayag. Tingnan niyo yung tila irony. Amen? Mabuti ang Diyos tapos si Kristo ang sumalo at nakaranas ng katindihan ng kasamaan ng tao. Si Kristo doon sa krus ang nakaranas na hindi maipaliwanag na sakit at hirap. Pero yun po mismo ang pinaka
magandang display kung gaano kabuti ang Diyos. Lahat ay bahagi ng plano ng Diyos. Pwedeng baliin ang buto niya, di ba? Pero hindi nangyari. Bakit? Hindi bahagi ng plano ng Diyos. Walang mangyayari sa iyo na hindi bahagi ng plano ng Diyos. He that spared not his own son, but delivered him up for us all. Oh, isa sa pinakapaborito kong bahagi ng New Testament. He that spared not his own son, but delivered him up for us. And for us all. Oh, ang kabutihan po ng Diyos ay hindi lamang pansamantalang kaginawahan Ang kabutihan po ng Diyos ay nakatuon sa ating walang hanggang kaligtasan. Tandaan natin yan. May karamdaman ka, gagaling ka, pansamantala. May mga taong dadaling sa buhay mo, magpapasaya sa iyo, pansamantala. May mga bagay na masarap sa buhay, mararanasan mo, pansamantala. Ayaw ng Diyos na yun lamang ang maranasan mo, pansamantala. Nakatuon siya sa ating walang hanggang kaligtasan. Mga kapatid, ang kabutihan po ng Diyos ay hindi nawawala sa gitna po ng karamdaman, sa gitna po ng disappointment, suffering, or pain. Tulad po ni Job, nawa maging klaro sa atin yan. At tulad po ni Job, nawa ang maging attitude din natin. Though he slay me, yet I will trust in him. Ang kabutihan po ng Diyos na nanatili kahit sa gitna ng pagdurusa. At mapalad ang tao na nauunawaan yan at mapalad ang taong mananatiling nagtitiwala sa Kanya at nilalasahan ng kabutihang yan habang dinadaanan niya ang kanyang mga dinadaanan at habang pinagbubulay-bulayan niya ang katotohanan tungkol sa kanyang Diyos. Amen. Let's all stand up.